patayin na po ang kanyang mga damo. Namantalahan natin habang hindi pa po pumapatak ang ulan. Lalagyan na po natin. Yan, marami po tayo mga maliliit na bunga. Patayin na po yung damo. Kita na po yung kalupaan, yung ating kalamansi. Tiyaga-tiyaga lang, huwag kayo masisiraan ng loob. Pagka po ang kalamansi natin ay medyo naggubat, ilan po ang paraan na ating ginagawa. Magamat sa hindi pa kumakain ng pataba, meron na siyang ibang bulak. Magandang hapon po sa inyo mga katribya. Tayo po ngayon ay maglalagay ng ating abono dito po sa ating lilinis, sa ating kalamansian. Lalagay natin dito ay 1 kilo per puno ang ating organic fertilizer. Yan, kaya talab na talab ngayon mga katribya yung ating abono, dahil patayin na po ang kanyang mga damo. Namantalahan natin habang hindi pa po pumapatak ang ulan. Lalagyan na po natin. Yan, marami po tayo mga maliliit na bunga. Patayin na po yung damo. Kita na po yung kalupaan, yung ating kalamansi. Tiyaga-tiyaga lang, huwag kayo masisiraan ng loob. Pagka po ang kalamansi natin ay medyo naggubat, ilan po ang paraan na ating ginagawa. Magamat sa hindi pa kumakain ng pataba, meron na siyang ibang bulaklak na lumalabas. Halos 3 bulto ang ating ilalagay dito sa ating kalamansi. Bulaklak niya. Lalo ngayong kakain ng katabaya, malinis, wala na po siyang kaagaw. Sa ganito mga katribya, pasabog ang ating ginagawa. Dahil kalat na po yung ugat niya. Gandahan ng mga katribya po na organic natin, kahit madampi po siya sa kalamansi, ayos lang, hindi po siya nakakaluto. Medyo kumukulimlim habang wala pang ulan. Atin na po siyang lagyan. Samantalahin na natin. Ito po ay nasa 200 puno, pero bawas na siya dahil iba yung mga namatay. Para siyang
complete yung kulay niya. Ito naman po yung ating sulfate. Meron tayong mga subscriber na nagtatanong kung okay daw kayo ating abono, ba't daw nilalagyan pa ron natin ng sulfate or pino. Actually mga kababayan, kahit di naman natin ito lagyan, okay din. Lalo pagka kahit di lagyan din natin, okay din siya. Kaya man natin ito nilalagay yung ating pong pino para lalo po siyang magdahon. Dahil nasaktan nga ito mga katribya po ng nakaraang pag-aaraw na hindi po natubigan. Kaya nire-recover po natin para mas mabilis po ang recovery niya. Ganyan po kami mga katribya po magpabulaklak ng Agosto. Ano yan? Nobyembre at Disyembre ang bulaklak ng Agosto. Malay natin maganda presyo ng November and December, kakatsempo tayo. Kung kasarapan lang, okay pa rin, meron tayo ma-harvest. Kabilaan po yung ating pagsasabog. Kaumulan, kakain na po niya. Sa dulo. Patay na yung damo natin. Konti na lang ang natitira. Konti follow up na lang. Pero kung yan ay sinukuan natin mga katribya, aba, mananatiling gubat yan. Hanggang dyan sa matatakot mo ng pasukin kalamansias dahil marami siyang damo. Ay, dahil pong bulaklak na lumalabas. Wala nang makalaya sa ating damo. Lalo na ngayon, magkakainin na po yung ating abono. Lalong mas maganda ang magiging resulta. Kaya ito, yung ating binlag mula umpisa, napakapangit ito noong nakaraan. Kung kasi hindi ko siya natubigan, isang beses natubigan ito. Mga bulaklak na bawat supang. Meron pa tayo mga natitirang ilang mga bagay. Natin yan, maaagad na sa susunod nating paglusong. Tante, patay na po natin yung ating mga damo. Okay, minamadali po natin kasi tayo abutan po ng ulan, kaya timing lang din paglalagay ng ating abono. Okay mga ka-farmers, maya maya tapusin muna natin itong ating trabaho. Mga katribya, mabilis lang po tayong magsabog ng pera sa ating kalamansi dahil kailangan nating lagyan ng abono para balikan din naman tayo ng ating harvest. Kasi natin ito lalagyan ng abono, hindi po makaka-recover
itong ating mga puno. Hanap natin yung area kung saan tayo ay huminto ng paglalagay. Ito. Ganyan po mga katribya. Dahil po mga maliliit, oh. Bilis lumaki ngayon yan pag kumain ng pataba. Ito ang ating inaalagaan. Yung spray natin damo, patay na. Kaya mahusay pumatay yung ating gamit herbicide. Basta dadagdagan nyo lang mga katribya ng 2 takal na pataba. Yung sardinas na maliit, yung sulfate. Bilaan ang ating pagsasabog. Nakita na po ang kalamansi natin. Dati-rati gubat ito. Kaya nga pagka nakita ninyo tatama rin kayo magtrabaho. Pero kita naman ninyo wala nung ating tinrabaho, ginawa yung ating pamamaraan. Maganda po ngayon ang resulta. Tsaga-tsaga lang. Siyempre gusto natin na humarbest na maganda, alagaan din natin na maganda ang ating kalamansi. Yung pangangailangan niya bibigay natin para bigay din po yung pangangailangan natin. Give and take, sabi nga. Kaya binibigay natin yung pagkain nakaukol sa kanya para magbigay ng maraming bunga saka ng bulaklak. Kailangan ay linisin ng mga abubot. Kaya ganyan naman ang ating ginawa para yung parte naman niya bibigay naman niya sa atin. Bandang huli sa atin pa ngayon medyo maayos-ayos. Pero dati-rati sa atin ang pinakagubat. Pero ngayon nakaluwag na po tayo sa ating pagtatrabaho. Konting job na lang ito at lalong mas malilinis pa yan. Makikita na po natin po yung palupaan. Yung damo na yan pataba rin yan sa ating kalamansi. Yung mga sari-sariwa pong damo na yan, mga nahuling nating spray, kaya medyo verde pa, pero unti na rin mamamatay yan dahil spray na rin natin yan ng herbicide. Ito susunod, itong mga nasa loob na ito, yan po ang ating pag-aalisin dahil hindi po na herbicide yan. Tatamaan kasi ang kalamansi pagka yan po ang ating herbicide. Tayo ngayon ang ating pagbababa ating damo.
Okay. Marami na tayo. Konti-konti na lang. Tayo matatapos. Wow. Dasaresa. Ang ating bunga. So mga katribya, tapos na po tayo ng ating paglalagay ng abono sa ating kalamansi. Yan, anytime po na umulan po ng malakas, nakaumang lang po yan. Pagka po nalusaw, kakainin po ng ating kalamansi. Ngayon po sa ating mga ka-farmers po na nagsasabog, kung gusto po natin maghalo, pwede nyo po siyang palahin. 2:1 yun, isang sulfate tsaka isang dalawang organic. Yan po yung ating combination. Doon po sa kabila po nating farm, wala na po tayong hinalo po doon. Ito lang kasi kailangan nating haluin. Dahil ito po kasi po yung nasaktan mula po noong Tagaraw na hindi po napatubigan po na regular na tubig. Isang beses lang natubigan. Kaya naman ay bumabawi po sa kasalukuyan. Ito pong ating kalamansi. Yeah. Mula dating gubat ito mga ka-farmers. Ngayon maayos na't nakikita na po natin yung kanyang mga bunga. Ayan pati rin po yung mga bulaklak, naglabasan na rin ang bulaklak po natin. Kaya pang suporta po yan mga katribya, pang ating December. Paano mga ka-farmers, kita-kita po tayo bukas. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.